Ah, pag wala, babalitan mo. Hirap pa yung time lang. Ha? Oo. Okay na yan. Balitan mo. Balitan mo na yan. Artifacts daw. Artifacts pero no display. Artifacts pero no display. Or nag-no display na. Nag-no display na. Inspection. Mukhang sira na ito. Ay, may sad. May repair history na. So pinagawa pala sa iba. Kamotik yun. Pinagawa sa iba. Ang sabi, artifacts daw ang problema. Pinadali na pala sa iba, oh. Wala na yung mga capacitor dito. Yun ang sabi, artifacts. Yun, oh, reflow lahat ng VRAM. Pati ito. Sino kaya nag-repair nito? Pina-repair naman pala eh. Akala ko naman, ako ang first repair. Black screen lang daw. Pero ngayon, no display. Oh, sad. Artifacts ang sabi. Oh, rip ano na siya. Dinali na yung mga VRAM. How sad. Ito yung nakakainis eh kapag pina-repair sa iba tapos padadala sa akin. Tapos binaboy na. Ang sabi ng customer, ang sabi ay anong sabi niya? Sabi artifacts lang pero walang display. How sad. How sad. Oh man, puro flax. Ang sabi ng customer, ito ang sabi niya. So nag-inquire siya sa atin, English speaking. So November 5, 2025. Sabi niya, how much pa-check ng GPU, nag-artifacts. Siya din crash at black screen nung una. Akala ko thermal pad. So, napalitan ko na siya. Thermal base and thermal pad artic. For 3 pads. Kaso po, mali ata size. So, na-improve significantly yung thermal pad. Pero, same issue, artifacts din crash pa rin kahit walang load.
So, try namin to Thunderbolt, same issue pero mas matagal before mag-crash. Colorful brand, second hand. Wala sinabi ang may-ari. So, November, ano ba to na-receive? November 5 nag-inquire, so pinadala ay November 7. So, ibig sabihin nabili niya second hand. So, hindi nagre-response ang may-ari. Hindi siya nagre-response. So, hindi ko alam kung saan niya pinadali to eh. Pina-repair. Madami kasi niyang flux. May flux yan. Nakahang kasi po siya. BGA LED error na. Ito, flux na rin. May flux na rin to eh. May flux na yung ilalim. Meron siyang flux. Nagkalat na yung ano. So, inspection sa likod. So, sa likod, meron din siyang tapos may nangangalat po siya na ano, parang ano to, liquid metal. Wala kung liquid metal ang nilagay dito. So, may sign siya ng reflowing. Yan. So, may sign siya ng reflow. Yan, may sign nga siya ng repair history. Ito siya. So, meron ditong marking. Oops, tinamaan. Yan. Scratches. So, no display po siya as of today. Kahit anong testing ay no display. Okay. So, sana hindi naglalag ang ating live. Kasi pag naglalag, lag ba? Lag. Lag. So, DC bench. La. Wag lang natin pindot na naman yung ano, power. Pag napindot na naman, yari na naman. So, diode mode tayo. So, checking. Meron tayong reading sa 12 volts power rail. So, we have a reading here. 12 volts, 1.8 volts. Oops, meron. 0.9 or 1 volt meron. So, no shorted. 5 volts. Goods. VRAM. Capacitor. Look the capacitor. Okay. We have so, may nare-read naman. So, first data line. So, we have second. We have. Okay, let's try at the back. So, at the back ng PCB. So, capacitor. Nandito yung meron dito. Yung sa memory. So, meron ta 0.086. Ito ay 12 volts. So, and then not shorted. So, PEX we have percent minus. So, we have kompleto naman. Pero, ang issue po ay BJ error siya eh. Ibig sabihin, may problem inside. Hindi siya sa data lines. Kasi BJ error. Tapos, pass heating ang kanyang GPU chip. Or ang VRAM. So, hindi natin alam kung may sunog. So, silip natin. Silip. Ang daming flux. Nireflow nga ang ano. Nireflow na yung ano. Lahat ng VRAM.
So, nag-short, possible yan, nag-shorted or nag-connect ang ibang data lines. May kaba, ano yan? Possible. Hindi nagre-response yung may-ari. GPU chip, same. So, na-reflow din yung GPU chip. Nagbago na yung balls niya. Ano na siya? Something, ano yung parang ano? Something crack, 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 crack na ganun yung pag ni-reflow. O iba yung sign ng balls. Kasi pagka ganitong use, dapat ang sign ng balls niya ng solder ball ay ibang klase. Yun. Ayun. Lahat na ay dinikit lang yata itong ano. Dinikit lang yung VRAM. Magkaiba yung height nila. Mas mataas itong dalawa. Oh, sad. So, tapos itong isa, same din. Ito. Itong isa na ito. Ibig sabihin itong bank na to. Tapos dito, may nawawalang capacitor. I think meron. No display, VGA LED error. Find tayo ng same donor. Na donor board, ito ang itsura niya dapat. So meron tayo dapat na iba pala ito iba sa Dion. Sabagay TI, ito ay hindi TI, pero magkaparehas naman halos. Ano bang design? Wala lang, hindi lang siya TI. Okay. So, parehas siya. Meron dito, meron dito, meron dito. May capacitor. Walang SMD ko. Ito may TI, merong maraming SMD capacitor. Siyempre may anim. So, parehas. Parehas may parehas din may ito. Ito, parehas. Parehas. Ito, isa lang. So, sa TI, isa lang yun dito. Ano pinagkaiba? Ito isa marami. Super siguro to. Kasi marami. Tapos sa naman 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. So same lang siya. 8 9, 10 pieces. 10 pieces. So possible dalawa yung niyan. Bisok. Okay. So, hindi ko alam may bisok ang ganito. So, hindi masyado ako familiar sa NVIDIA kung may bisok. Sa AMD lang. Okay. So, same lang naman sila ng likod. Okay. May capacitor. Okay, 3. Oh, sad. Doon. Ito yung dalawa. Okay. Wala tayong same. Donor. Okay. Ito yung may magkaiba. Magkaiba din siya. Ito maiksi lang naman. Pero may capacitor siya Tapos may isa doon. Wait lang. Kunin natin yung isa. Meron pa ako dito So, nasa taguan ng ating ibang So, hindi natin makukuha. Masyadong maghalongkat pa. Okay. So, kailangan ko makontak yung may-ari. So,
nag-inquire siya is November 7. Ibig sabihin, baka naparepair niya sa iba bago dinala dito. Yun yung ano, kung ito yung naparepair sa iba bago dinala, kasi issue niya is artifacts. So, ngayon kasi hindi na siya artifacts, no display na siya, tapos pass heating yung kanyang GPU chip and or VRAM, pass heating siya. Ibig sabihin, kahit naka-heatsink siya, sobrang init ng heatsink. Kahit naka-normal mode lang tayo, wala pang reading ng ano, buong potential ng chip. Okay, kaya kahit naka ano pa lang tayo, BIOS post pa lang, post is overheat na agad yung kanyang heatsink. So, hindi kasi siya normal sa mga ganong nakikita ko. Okay, no display, PGA LED error, lumalabas sa ating pang testing na motherboard. Okay, so ngayon lang ako nag live kasi kanina nag-record ako. Matatapos na yung aking recorded. Ito siya eh, ito yung repair ko kanina, RTX 3070 EVGA. So problem nito, madumi, shorted itong MOSFET, saka ito, at saka open tong fuse na to. Nare-record ko, natapos ko na, napalitan ko na lahat. Tapos nagloko lang yung front camera ko nung inaayos ko na sa baba, sa system unit. Accidentally nasundot yung reset. Ayan, nag-shutdown sa OBS Studio. Kasi pag na-restart, na-reset mo yan o namatay ang PC, hindi yung record mo, hindi siya magsisave. Yun, sa kasamang palad, yan, hindi nag-save. Pero okay na to, may display na to eh. Okay na, for washing na lang to. Tapos approval ng thermal pad, kasi expired na thermal pad nito eh. Ano na siya, maputik na yung may ito, may ano siya, may mga thermal pad residue na, marami ng putik. Pero okay na yan. Surety EVGA. Yan, kala ko sisertihin na naman ako dito eh. Hindi nagre-response ang may-ari. Mag-response na po ikaw. Kailangan ko ng response kung papaano siya nawala ng display or artifacts. Kasi kung ito ay video card na to ay ginamit niya na nabili niya second hand, ginamit niya, may display, may power, sa ganitong hitsura na may repair history, may rebol ang VRAM, ibig sabihin masusolusyonan ko pa ito. Okay, masusolusyonan pa natin itong GPU na to. Yan. Pero kung ito ay galing sa technician o sa ibang repair shop, pina-repair niya muna bago ipadala sa akin. Ang ano nito, ang masasabi ko lang, malaki yung labor cost ng mga nito. Yung pinaka full labor cost nito, malaki. Kasi ano siya eh, kumbaga sa mga ganito, kung may tama na yung VRAM, papalitan na kasi yan lahat. Yan. Kung magsasayang naman tayo ng oras at panahon, i-rebol natin siya, re-rebol, tapos hindi gagana. So time management, time ano yun, consuming, time consumption yan, sobra. At saka base na nakita natin sa microscope, ito ay broken ang pads. Itong isa na to, broken pads. Yan, nakita ko eh, broken pads. Di ko lang alam ito pag inangat natin. So yun lang magiging ano. So magkano muna tayo ng, dahil VRAM at GPU chip ang ating pinag-uusapan, so ito kailangan may pa-approval sa may-ari kasi mahal ito eh, mahal itong mga to. So kung MOSFET lang ito, pwede ko itong palitan ng without approval kasi mura lang yun eh. Kumbaga hindi pa yun magbi-versus sa second hand o brand new ang price sa labor cost. Kung MOSFET lang, ito mahal po kasi mga VRAM. Kaya so kailangan nating pa-approve sa may-ari. Kaya hindi siya nagre-reply, hindi siya nagsisin. Tinatanong ko pa siya. Ayaw niya mag-reply guys, ayaw niya mag-ano.
Okay, so isasantabi muna natin to at gawa ng may repair history. Kasi papalo to ng malaki ang cost kapag pina-repair sa iba at natsambahan na hindi marunong-runong ay malaki ang labor cost niyan. Okay, next repair. So habang ako'y tinatamad ay mag-live na lang muna ako. O yung mga fan. Ano bang ano yan? XFX yata yan eh. Oo nga. Antayin mo, matagal pa kasi yan bago mag-reload. Yung temperature niya. Oh, 150 yan sa 100 lang ang time speed niya. 100. Okay, next. Ito ang shorted mo. Shorted. Hindi na kaya i-prepare na ito. Okay, ito yung sumabog. Sumabog ang pan. Sumabog ang ano. So, ito yung next repair natin. Hindi ko na i-edit ang title. Actually, natambak yata to. Tapos, sinaksak ng may-ari. So, pull out natin ang report. So, line number 33. Line number 33. Okay. So, pull out muna natin ang report ng may-ari. Okay. This is Gigabyte 1080 Gaming OC 8GB. 11GB pala to guys. So 11GB siya. Sabi ng may-ari
Yan. So, ang schedule dapat ng repair nito is, ano pa, ang schedule repair po nitong iting nire-repair is January 5. Pero nadali natin siya ng December 9. Okay. So, mabilis naman ang repair eh. Yung schedule kasi binibigay namin is estimated kasi yon 2 pieces per day dahil nga napakarami ng customer na nagpapagawa sa atin. Yan, ay yung iba nagba-back out tapos pinare-repair sa iba tapos babalik dito. How sad. Yan. Kagaya nun, may repair history yung isa nating ni-repair kanina. Nag-inquire dito, siguro. So hindi ko lang alam, hindi lang natin alam ang kwento. May limit kasi ganun eh. Inquire sa amin or paparepair dito. Tapos biglang magba-back out. Tapos sa iba magpaparepair. Tapos dadalhin ulit dito. Ganun ang nangyayari. Ang sabi pala dito sa ating i-repair na to ay parang meron pong nasunog na amoy sunog kasi. Ayun. So according kay customer, mayroon pong nasunog na parang amoy kasunog kasi. Okay, itabi mo natin ang mga tornilyo at baka maghalo ang balat sa tinalupan. So ayan, tabihin natin ang tornilyo. Okay, ayan ang tornilyo, ilagay natin sa kanya. So hintayin natin mag-response ang ating customer. So hindi natin to ipa-plug. Sa mga ganitong senaryo ay hindi ako nagpa-plug ng video card, lalo't may mga sinasabi yung customer mga ganyan. So hindi natin siya kailangan i-plug kasi mamaya nasira pa yung power supply natin, ang cables natin ay hindi maganda. Sad ano yun, sad result. Hindi na nga marirepair, nakasira pa. Kaya i-check muna natin, mas maganda. Okay. So as you can see, ang issue ng GPU na to ay since birth, not cleaning, not thermal pad, not repace. So yan yung main issue ng GPU na to. Kung bakit siya sumabog, according sa may-ari, sumabog daw eh. So alamin natin kung ano yung sabog na sinasabi. Sabi ni owner, sumabog. May nangamoy na usok. Okay, hindi sila nagre-reply. But okay lang. Kailangan natin mag-proceed ng repair. Dahil kung aantayin natin sila sa response is mangangamote tayo sa mga repair. Puunti ang ating kita. Siyempre. So tayo nagtanong lang naman. Baka sakaling naandyan si customer. Kung wala, it's okay. No problem. We need to continue our repair. Okay. Yan, kung mapansin nyo. Yan, itsura ng ano niya. Never, ano siya, rethermal paste. Yan o, tuyo na. Kaya hindi kataka-taka kung nangamoy sunog daw eh. Ay, may ano pala siya. Oh. Ano kaya to? IOR? Ay, hindi. Kung IOR ito, yari tayo. Wala tayong pang program ng IOR. Okay, let's microscope. Let's see what happening inside. Okay, may ay, dalawa ang sunog ang may tama. Okay, kung mapapansin natin, dalawa yung may tama. Okay, yung may tama ay may tama. Ang problema ay wala yata ako nito. Ito. Sunog ang board. Magdi-drill pa tayo. Okay. So, according kay may-ari ay nangamoy. So, inspection natin.
Ano pa yung tinamaan? So, oops. So, bago natin siya yan palitan, ay check muna natin ang VRAM at saka ang ibang voltage. Liquid damage din pala siya, guys. Ayan, liquid damage. Yung PCI, hindi natin alam kung saan sa nagsisimula. Ang back ng ating PCB ay ang issue ay ito siya. Yan ang model. Okay. Something ano to guys, nilinis. Nag-DIY yung may-ari. Ayan, may mga ano siya. May something ano siya, lumapat na pang cleaning. So, basta nakakita kayo ng ganito. Kami. So, ibig sabihin nag-DIY po. DIY cleaning. Maring ito yung kinasira ng unit, DIY cleaning. Tapos isinalpak sa kuryente. UP9511. So, meron tayo nyan. May liquid damage din siya sa backside. Ito. Ito ang liquid damage. Meron siya. Ito pa, liquid damage. So, may mga tama po pala ito ng liquid damage. Ayan. Tapos siguro, sinubukan ng may-ari linisin. Kasi may mga ano siya ng cleaning solution. Okay. Wait for a while. Ganyan yung nirepair ko. Ganyan. Problem yun, mga resistor pa palitan. Resistor sa power sa lahat sa palitan. Ganyan yung naging problema ko yun. Like sa mga palibot mo, palitan mo yung mga IC. Yung IC muna na 6 pin. Diba? Tapos i-stage dito sir. Pagka okay na, hindi ko na ano dito. Hindi na. Pero pag hindi pa rin, matatagalan ka na i-repair. Ganyan yung ni-repair ko na ganyan din mismo. Matagal talaga sir. Ang naging ano nun, napalitan ko lahat ng transistor. Siguro mga ano yun, mga transistor na siguro mga 8. Wala pa rin. Ay, resistor na yung natitira. Ang gawin nawa ko, pinalitan ko lahat ng resistor. Gumana siya. Tagal nga lang repair. Napot yata ako ng isang araw ng repair. Madali na nga ako sir. Kasi may makasar na isa.
Bakyag, ano bakyag? Yung kay nakatahap doon, nag-block din daw ulit. Pag tingin ko, dami pa lang ito. Puro kay dami pinalitan. Baka lang check ko na yan. Nag-block din daw. Okay, balik na tayo. Nandito na tayo ngayon, magdi-drill. So, possible damage nitong isa na ito. Ang problema, wala akong IC. O-order pa tayo ng IC. Square na square, alpha omega. Wala akong IC na ito. Ito yung sunog. Overheat. Yan. Kinalimutan yung maintenance. So, kailangan ko ng alpha omega Z5036. Kung wala, mag-order pa. Oh, hindi. 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 Okay, this one. It's a brand. Ah, it's not a brand new. C5036. Wala. This one. How about this one? I think the same. 80 versus GP106.
Okay, wala tayong makuha. Wala akong donor nito. C503601. Itong isa. Ay, order pa. Ilan ang pin ito? Kailangan matesting. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, 10 din kabila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So, I think this one. I'm not sure. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that's it. It's correct. So, kunin na natin ang malapitang ang malapitan na MOSFET. So, ito naman, hindi ko alam kung anong logo to. Fujitsu ba yan, brand na yan? So, thermal tayo. Okay. Big nozzle. So, big nozzle tayo. So, dalawa. Kunin natin dalawa. Kasi malaki naman to eh. Oh, nagkang yata. Matigas lang ito sobra. Mga ganito. Okay, it's done. Okay, okay, okay.
Z5036. So pull out lang natin ang ano nito, ang schematic. Z5036, ano to, Q data sheet. Ayaw niya ng may Q. So alpha omega. So meron tayong ay nangyari, ay na close. Nangyari. So meron tayong 4.5 input to 16 volts, 60 ampere. So kunin naman natin tong isa. Tingnan natin kung anong difference nila. DF24 FDMF. Try natin. FDMF ito 6828 6820A datasheet. Okay, so ano naman to, Onsimi pala ang brand. So 60 ampere versus, so kailangan natin yung 60 ampere driver supply 5 volts, 4.5 to 5 volts. So eksakto lang naman yung drivers. Okay, okay, so mag-eksakto lang ito dito. 20 ampere lang ata itong baba. Okay, let's check. Dismiss. 6x6 din siya, mm. So let's check. 3.3 PWM. Tingnan natin kung parehas. 3.3 to 16 volts. Same lang naman sila eh. So 5.5 BCN 5.5. May nahanap ako, di ko mahanap. $20 ampere ata, ang layo. Kailangan nating mag-reorder. 20 ampere nga lang siya guys. So masyadong mababa. Nasisira agad para sa makasama. Pero the same voltage, 3 to 16 din.
So, control naman siya ng ano. Okay, try natin. Bago mag-order. Okay, pares lang siya ng ano. Pares lang. Okay, try natin. Yun nga lang, ay ano siya. 20 ampere lang. So, order na lang tayo. Pero try natin tong replace. For testing lang. Hindi naman tayo mag-stress test eh. Okay, go to microscope. So, drill. It's a drill time. Pangit yata ng pandrill ko ah. Pangit nga. Wala tayo na maganda. Yung may ano sa dulo. May tawag dito. Ang maganda ay yung mayroong diamond. May diamond sa dulo. Wala na. Teka. Kasi matalas. May diamond. May diamond sa dulo. Kasi matalas at may diamond. Okay. Purol. Ay, basta yung aking pang drill. Napupurol na. Okay. Wala na yung pang drill natin. Wala na magagandang drill. Saan kayo nakakabili nitong ano na to? Mga pang drill. So yung gamit ko ay Kianli. Yung bala lang guys. Kasi maganda yung bala nila eh. Mabilis maka ano. Kasi yung dulo niya may mga kristal. Ito. So kita nyo sa microscope. May mga kristal po siya. Yung nabili ko kasi walang kristal eh. Kaya pangit. Konti na lang to.
Tanggalin. Subukan natin. Makakaya. Yung isa nakapitan. So titingnan natin kung siratin to. Tigas. Kunat na rin. 70 ang air. Sagad ang heat. Ayan. Tagal ko matanggal. Ang tagal. Kapit na kapit lang. Ano?
Ayaw na, ayaw na, surrender na. Matanggal na ang paa. Titili. Matanggal na ang ilalim. Ano ito? Ano ito nakadikit? Okay. So may nabuto lang dalawang linya. So ito ay positive. So ito lang ito. Ano ito? Tow, this, PWM. PWM ng isa, mahalaga.
Okay. Nag-reply ba? 40 21 26 26 nasa na? Hindi nag-reply. Itong isa 23. Hindi rin nag-reply. So lagyan natin ng paa itong isa. Dalawa siya. Madali lang naman to eh. Kahit basic lang. Lagyan natin ng paa. So wala akong pampang maliit. So pagtsagaan natin itong maliit na ganito. Pwede naman to eh. Diskarte na lang. Okay. So didiskartehan lang natin. Mapapagana natin siya ng ganito lang. Oh, gumana. Tapos lagyan natin ng buntot. Nasaan na yung ating panghiwa? Lagyan natin siya ng buntot. Para sa paa.
sa DIY testing. Sakit sa tainga. Headset. Magaan na yung tainga ko sa headset. Hindi pa rin nagre-response ang ating customer. Okay, wala pa rin response ang dalawang customer. Soon your response. So yung isa ground lang naman. So ito ay puro naman to 12 volts. So okay lang siya. Check natin kung saan pa ang may shorted. Kung shorted pa rin itong isa. So, testerin muna natin kung shorted pa rin. Okay. So, grade 2 ay meron tayong reading. So, yung isa. So, goods na siya. Walang shorted. So, yung BRAM. Yung nga pala, kalimutan natin kanina yung VRAM. So, may okay ang VRAM. So, medyo mababa lang yung reading ng VRAM. Okay, goods. Ang ating 5 volts. I think 5 volts to. So, goods naman. Ito, 1.8. So, I don't know. Ito ay 1 volts. O, walang reading. Yan, 1 volt siguro yan. So, hindi natin kabisado kung ano. Siyempre, ito yung VRAM. Yan. Lagi nakabukod na siya eh. Wala na tayong shorted. So, hindi natin alam kung palyado itong isang IC na to. Hindi natin sigurado. But, kailangan natin siya subukan para maka-order ng parts.
Kasi 20 ampere lang siya, bibigay siya kapag hindi siya tama yung IC. So kailangan ko siyang palitan. Kailangan ko lang testingin kung buhay pa ang chip. Yan. So connected naman ang ating 12 volts tray, kaya walang kaso yan. So gamit tayo ng low melt solder. Mas madali yung kapit. Ay, nabali ang ating ay, wala palang camera. So ito ay anong pin number 1. So ang pin number 1 natin ay ganito. Okay, tama ganito. Ito siya. Okay. Ulitin natin to. Gumagalaw ang ating so center na ba siya?
merienda time. So, merienda time na. Merienda na tayo. Merienda ka na ano, Mark? Merienda ka na nga. Tabingi ang ating IC ah. Parang tabingi. Natin tabingi yung IC. Tabingi nga siya. Wait. Wait siya. Oh yeah. Wait ang IC. Okay. Sana gumana. Kasi kung hindi ay sadyo. Okay. So, check natin ang mga resistor kung open.
resistor. So number 2. So 2R2. 2.2. Tingnan lang natin kung may malaki ang ano dito. Reading. Ohms tayo. Ohms. Okay, ohms. So 2K. Something 2 ohms pala. Okay, 0. Fuse siya. 68 ohms. Ano pa na ito ah? Ano ba yung sa side? Parehas lang. Parehas lang na ibang ano. Ay, hindi pala kita. Ano ba yan? Nalagyan natin yung ano. Yan. Para kita. Sorry. So, 19. 68 something. So, ito yung gitna na yun eh. Ito. So, this is 2K yan. Kasi mayroon ano yung charger. Yung aking ano na 3. Yan, hindi saktong 0. Ito, 2 ohms to. 2 ohms. Yan. So, hindi maganda ang tester natin. Kaya pagtsagaan natin. Ito ay okay, 10K. So, kaparehas ng kabila. 10K. So, goods. Okay. So, goods naman ang ating likod. Ibig sabihin ng ating gates ay goods. Huwag lang uusok. So, tingnan natin kung uusok o hindi. Sana ay maging maganda ang kinalabasan. Kasi kung hindi, bye bye. Wala na tayo shorted. Okay. Gamit tayo ng thermal camera para hindi masunog. Thermal camera kung hindi masunog ang ating IC. Hindi pa rin nagre-reply ang ating clients sa ating okay, thermal camera, pero hindi tayo masunugan ng wire. Okay. Shit. So, ito yung part. Okay. Tapat natin sa camera. Kailangan ay mainit pa pala siya. Dito. Kailangan ay hindi siya uusok. So, mabilisan lang kung power on. So, wala. Power on. Yan lang. How sad. Wala siyang ano. It's a dead. Oh no. It's dead. Wala namang fuse na burn. Ano ang lead voltage? Ang fuse, ang lalaki ng fuse niya ito. So, okay. Ay, dead.
Ito kasi hindi naman to shorted eh. Ha? Yun lang. Ha? Ah, okay. Naka-plug kasi siya. Hindi siya gumana, guys. Hindi siya gumana. No sign of heating. May dumi dito. Hmm. Ah, open? Oh. Shorted pa. May shorted pa pala tayong iba. Akala ko hindi shorted. Wait lang. Check. Hindi natin alam kung saan nanggaling yung shorted. Saan pa nanggaling yan? Kung may nag-open siya, nag-blow. So, nag-blow siya. Ito po ay walang reading. 11. So, check natin kung shorted. So, tayo ay naka-ohms. So, meron tayong 400 ohms. Sa kabila ay okay, open. So, diode mode. So, diode mode tayo. So, walang reading sa kabila. Sa kabila meron. Open pala guys. Open ang fuse. Pero no shorted. Tama ba? No shorted sa kabila. Yeah, open eh. Ibig sabihin, yung shorted doon nagmula. So, jumper time. Kailangan natin mag-jumper. Yan. Perfect na ito para sa jumper. Alam ko ito ay 10 ampere din yata ito. 10 ampere. Mabilis yan pumutok yung ating fuse. So, tapat natin sa camera. Lolo ko yung camera, thermal cam natin okay, sukatin lang natin. Okay, camera. So, mabilisan lang napitik. Power on. Okay, magbabagaan. Okay, walang umusok. Kuminit ang chip. Power off. So, let's try the display. Saan ba ang ating display monitor? Okay. Yun ang display natin. So, let's power on. Power on. Dapat mag-display. Oh, sad. No display. Power up. Reset bias resetting lang yan. Try again. Power on. So 36 degree. Oops. 39
49, so bagsak. Power off. So hindi na detect ang ating display. So not detected ang ating VGA. Wait lang. Isa pa. Power on. Wala pa rin. Nag-display ay sa onboard. So try again. Power on. 38, 36, 40. So hindi nagtutuloy ang GPU chip. 40 lang. Stuck ang ating chip sa 41 degree. So makikita natin sa thermal camera, stuck lang siya sa 49 degree. Ibig sabihin may problem pa siya. So ilang reset pa to. Check na natin ang data lines. Wait for a while. Let's check the data lines. Ano naman yung views? So yung data lines ay mukhang ano. Oh, goods naman. What is the fix reset? So yung fix reset ay goods. I think goods and fix reset. Oo nga pala. May liquid damage nga pala tong GPU. So I forgot. Bakit ako'y power on ng power on? Ito ay may liquid damage sa likod. Eto. Liquid damage niya. Bakit siya walang display? Why? Why no display? Okay naman yung data lines niya. Yun lang kung may tama na ang chip. Kaya dahil sa pagputok, so complete ang voltage nito. Umiinit siya ng hanggang 40. Test rin natin ang voltage.
IC bench, voltage. Okay, let's power on. Okay, meron tayong wala tayong memory. Meron 1.3. May memory naman tayo. 5 volts present, 1.7, 1.8 volts is present, 1 volts present din. Okay, let's power on. Power on. 40, 41. Ayun, buhay na. Buhay ng chip. So, ibig sabihin yung BIOS nya nag-reset lang. So, titingnan natin ang ating CPU, GPU chip. So, nagre-reset lang talaga siya sa BIOS firmware. Umiinit na siya guys. Ilagyan ko ng display. Yan, kung titingnan nyo yung chip nya, nag-i-execute na siya ng heating. So, power on. Ayan. So, hanggang 40, lumalabas na siya ng 40. Ayan, kung mapapansin natin, bigla siyang iinit. Ayan. So, ayan. So, may display tayo. Ayan. Power off natin. Mainit na. Power off. Patay natin ang ilaw. Hindi ganun kakita ng ano eh. Iba yung camera natin. Nakahang. Ay, nakahang pala. Wait lang guys, nakahang yung ating camera sa display camera. Okay, nakahang siya. On. Ayun, okay na. So sorry, nakahang siya kanina. So let's power on the device. Ayan, nagbiblink siya. Kung mapapansin natin, magla-light. Pag tumigil yung blinking, ayan, tumigil. Ibig sabihin may display po tayo. Okay, so yan, we have a display. So magbubot yan. Okay, as you can see. Ayan, okay na. Power up. Perfect. It's working. Kaya lang, sa ganitong scenario, orderin pa natin yung IC. Gawa ng masyadong mababa yung ampere. So, 20 ampere lang siya. Ang requirements is 60 ampere. So, baka magbumigay siya. Hindi naman siya possible. Hindi rin naman bumigay. Parang gano'n. Kaya lang, so, doon tayo mag-participate sa requirements. So, magtyaga na lang umorder ng IC. Order na lang tayo ng IC for replacement. Okay? So, yan. Super so good. Gumagana po yung ating GPU. It's working. Ayan. Magana na siya ng maayos. My display. Okay? Patagal kong naka-live. 1 hour into 20 minutes. So, magme-merenda muna ako. Ayan. Okay na yung ating GPU na nire-repair na isa. Bali, ito yung may sunog. Isang MOSFET lang yung pinalitan. Ayan. Kaya lang, tayo kasi yung technician na kapag malayo yung difference ng ampere, so hindi ko po kasi siya ginagamitan ng ganon. Kung napansin nyo kanina, yung ating ginawa ay nagkakaroon ng checking. Yan, kung papansinin natin kasi dito, so masyadong malayo yung comparison. Ito kasing existing is 60 ampere ang requirement. Requirement. So, bagamat gumagana yan based dun sa function, pero yung size ng kanyang
dadaanan na wire. Madali natin yung salitang wire kasi parang fuse yan eh. Yung fuse, 60 versus 20. Kumbaga kung nakikita nyo pag bumili tayo ng tawag dito, extension, meron nakalagay doon 5 ampere, 10 ampere, 20 ampere. So ibig sabihin yung kapasidad kasi ng 5 ampere, halimbawa 1 computer lang, din yung 10 or 20 ampere is for 10 pieces or 20 computer. Ganun kasi siya ibig sabihin pag yung nilagyan mo yung 5 ampere, pwedeng pumutok yung fuse kasi yung load, yung heat ng dadaan na current sa 5 ampere is masyadong malaki ang current na requirements. So masisira agad siya, makakat yung ating lines, yung ating current line. Okay? Kasi dito yung pinalit natin is Onisi ba to? Anong pangalan nito? Omni pala, Omni. Onsimi. Yan, Onsimi. Hindi ko alam kung ano yan, basta. Onsimi? Onsimi. So, yung pinalit kasi natin is 20 ampere lang po. Kasi nakalagay naman sa hulihan is 20 ampere. Kapag binasa natin yung requirements niya is hanggang okay. Wait lang guys. Ang nakita ko yata ay kasi may nakita ko kanina ito yung nakita ko. Ano ba ito? Maliit yata ang mata natin guys. 60 ampere din pala siya guys. Nagkamali ako. Sorry, patawarin nyo na ako. Ayan, so dito pala ay nakalagay pala ay 60 ampere din siya. Nagkamali ako ng reading. Ayan, kung mapapansin natin. Nakapag-focus lang kasi ako dito kanina. So, yung spacing pala nito, hindi pala siya may space. Okay, kapag kinakopy natin yung hindi ko makopy ang text. Copy text. Tapos, punta tayo notepad. Asa na? Ang bagal. So, pag kinopy natin, wala pala siyang space. Yan, kung mapapansin nyo. So, nakalagay po pala dito is 60 ampere. Ayan. Binasa natin siya. Ayan. Ayan. High current handling. So, 60 ampere. So, napansin nyo? 60 ampere po pala yung picture niya. So, ibig sabihin yung replacement po natin ay the same lang na MOSFET para dun sa requirements. Okay? So, hindi ko siya nakita siya guys kanina. Umasa lang kasi ako dun sa dito. Yung pala buong modelo siya. Buong title. Yung nakalagay. Wala pala siyang space. Akala ko kasi may space. So, ayan. Medyo nagulang ang ating utak. Ayan. So, ito po pala ay same replacement. Magkaiba lang siya ng manufacturer from Alpha Omega to Onsimi. Ayan. So, 60 ampere po siya. Ito po pala requirements. Okay? Ayan. So, exactly po pala tama yung ating ginawa. Okay? Yan. Hinanap ko kasi kanina. So, bagamat iba yung design kasi dito pag sa reading. Iba kasi yung Alpha Omega eh. So, ito kasi requirements dito is 60 ampere. Ayan. 60 ampere output current. So, dito naman is 60 ampere. High current. Ito 60 ampere. So, yan. So, yan pala. Tama naman po pala tayo. Hindi tayo nagkamali. Akala ko 20 ampere. Sorry na guys, patawarin nyo na ako. Okay? So, yan ang ating update as of today. December 9, 2025. December 9, 2025, 4 p.m. 4:02 p.m. So, success yung repair natin. Pura na lang to guys. Ultrasonic cleaner. So, and replacement ng thermal pad and thermal base. So, okay na po. Sana nanonood yung customer. So, hanggang dito na lang guys. Para sa ating update. This is Tech Jonathan from Video Car Repair. Bye for now.